ano ba yung mga nangyari sa 2025? And then, pagkatapos nun, balik tanawan natin yung 2025, and then ano ang plano ng Panginoon sa 2026, and ano ang plano ng church sa 2026. Okay, nandiyan ba yung slide? Wala pa. Sa 2025, ang sabi ng mga ekonomista, kanina nire-research ko, nag-grow ba ang bansang Pilipinas? Naniniwala ba kayong nagkaroon tayo ng economic growth? Next slide. Hindi raw naniniwala. Sige, tinignan natin. Ayan, no? Sa next slide. Yan. Wow. Walang numero. Pero ang sabi ng mga ekonomista, nag-grow ang ating bansa, yung tinatawag, kasi ang basihan ng growth ng isang bansa ay yung tinatawag na gross domestic product. Ano yung ibig sabihin ng gross domestic product? Ito yung mga achievement ng bansa sa infrastructure, sa business process outsourcing, yung mga call center na tinatawag, at yung mga services na napuproduce natin, maging yung mga agriculture natin na napuproduce sa isang taon. At yung ating GDP for 2025, siya ang pinakamataas sa Asia, mga kapatid. Mas mataas po siya sa ibang kasama natin dito sa Asia. Ang gross domestic product ng Pilipinas ay 5.5%. Pastor, ano yung 5.5 na yun? Sa Indonesia, 5.0. Sa China, 5.2. Sa Malaysia, 5.4. Sa US, Europe, naglalaro sa 1.4 to 1.8. Mataas po tayo ngayon sa 2025. Pero ano naman yung epekto ng inflation rate? Yung inflation rate naman, no? Kukorek na lang ako ni Jehis dahil nagmamaster po siya sa economy. Ako gumagamit lang ako ng wisdom ni Google Search at wisdom ni Gemini AI. Sa ngayong 2025, yung inflation rate, ibig sabihin tumaas ng bilihin ay nasa 1.6 lang. 1.6. Pero nung 2024, last year, yung bilihin natin ay napakataas, 3.2%. Lalo na 2023, 6.0%, 2022, 5.8%, and 2021, 3.9%. Nagre-rebound pala tayo sa pandemic, at the same time, yung pagbagsak ng economy natin dahil tumaas yung dollar, tumaas yung nagkaroon ng Ukraine-Russia war dahil 10% ang inaangkat nating mga oil and gas galing sa Russia. Kaya ngayon, nag-aagawan tayo para makakuha ng murang gasolina. So dahil nawala yung 10%, nag-angatan. Kaya tumaas din lahat ng bilihin. Pero ang sabi ng economy, ang sabi ng mga ekonomista, na pagka yung growth natin na 5.5, i-minus na natin inflation, roughly 4%. So yung 100 yung piso ay naging 104. Parang ganun yung value nun. Mararamdaman lang daw ng mga middle income class na katulad natin in 2027. Hindi pa pala natin mararamdaman 2026 and 2027 pa after 2 years. Pero good news na rin yan. Amen ba? Good news na rin, kung magpapatuloy, nawa, we pray, no? Magpatuloy yung pag-angat ng ekonomiya natin. At pag umangat ang ekonomiya natin, lahat tayo aangat. Siguro, hindi na tayo magkakasya dito, yung Diego Silang ay hindi iko-control ng mga traffic enforcer dahil lahat tayo, kanya-kanya nang may mga sariling sasakyan. Ano? Amen ba? Sigurado ako doon dahil pagka umaakyat ang economy, umaakyat din yung buhay ng mga tao. Ayaw nang magmotor, marahil pag umuulan, mababasa. Ayaw nang magmotor, magkokotse na rin ako dahil magdadala ako ng maraming kaluluwa sa church.
Yung growth na to, tingnan naman natin, yung epekto naman ng mga nasalanta ng ating ah, ng bansa noong 2025. Next slide. Ayan, kaligtasan o kasaganaan o kapahamakan. Ano ang pipiliin natin sa 2026? Ito po yung mga kapahamakang nangyari noong 2025. Kinuha ko po yung slide ni Pastor Sunny on this. Next. Ayan. Nagkaroon ng tinatawag na ilang intensity ito? 7.8, no? Na lindol sa Cebu. Oo, 6.9. Napakalakas po yan, almost 7. Halos lahat ng mga lumang building dito sa atin, sa bansang Pilipinas, hindi siya dinesign ng 7.0. Kaya nire-reinforce yung tinatawag na foundation. Pero yung mga lumang churches, panahon pa ng mga Praile, panahon pa ng mga Kastila, talagang ang foundation lang nila yan, yung semento na pinagdikit-dikit na malalaking bato. Kaya ito po yung nangyari sa Cebu. Sumunod, earthquake. Ilang earthquake po ang dumating dito sa ating bansa? Ang sabi tayo ay nasa ring of fire. Ano na naman yung ring of fire na yan? Ibig sabihin ay talagang prone sa earthquake ang ating bansa. Kasama tayo sa ring of fire na yun. And then sabi dito sa statistics, maraming namatay, 72, and then injured 204. At maraming barangay affected, maraming family affected, mga roads ay nasira. Sumunod. Hindi lang yon, yung sunod-sunod na mga ulan, bagyo, at baha. Nakakalungkot, no? Ito, nung panahon ng Ondoy, noong September 2029, inabot natin yan dito sa Metro Manila. At kitang-kita namin sa aming bayan mismo sa Marikina, talagang yung isang sasakyan nakasabit sa poste ng plug, no? Yung pole, no? Plug pole sa Marikina. Isipin nyo, imbis na bandera o 'di ba, bandila ng Pilipinas ang nakasabit doon ay kotse. Ibig sabihin, ganun kataas yung tubig noong September 2029 sa atin sa Metro Manila. Pero this time sa Cebu, anong bagyo ba ito? Si Tino, no? Bagyong Tino yata ito. Talagang hindi matino ang nangyari sa bansa natin. Isipin nyo kung 2026 mangyari ulit ito sa ating bansa. Next. Hindi lang yan, ano? Sa mga streets, sa mga bahay. Next slide. Ayan. Walang ligtas kahit yung mga subdivision na mamahalin, binayaran nila, nag-abroad sila, nagsakripisyo sila, hindi makita ang kanilang mahal sa buhay, makaipon lang ng pera, makabili lang ng bahay at lupa, pero ano nangyari sa kanilang bahay? Hindi naligtas. At yung mga nakaligtas sa tubig, hindi rin naligtas. Nasunog naman ang bahay. Next. Ay, ito pa, no? Ayan na, yung mga hari ng flood control scam. Yung lawmakers and officials were exposed. Yan po yung panalangin natin, Lord, i-expose mo yung mga korupsyon sa aming bansa, palitan mo ng mga namumuno ang aming bansa. Nakakalungkot yung pera nating binabayad pagka bumibili kayo ng McDonald's, ng Jollibee, yung 12% tax, no? Yung value added tax. Ang ganda ng pangalan, value added tax. Dahil sa Asia, sa buong bansa, tayo lang yata ang nagbigay ng 12%. Dahil sa Amerika, sa Singapore, siguro ang VAT lang nila sa mga food na kinakain, mga 8%. Di ba? Yung 4%, mas mataas pa tayo, 12%. At hindi lang yan, mga kapatid. Ano pa? Hindi, yung mga nakaligtas sa tubig, sa ulan, yung bahay naman nila nasunog.
May kasabihan nga, di bali ng manakawan, wag na rin, no? Wag lang masunugan. Dahil pagka masunugan, daig mo pa yung binagyo, daig mo pa yung ninakawan, at talagang wala kang maililigtas. At hindi lang yan, yung mga na-scam, yung mga nananakawan yung kanilang pera, na pinag-ipunan nila, retirement, ninanakaw lang ng mga scammer. Amen ba? Etong 2025, bago matapos ang taon, mga kapatid, pinagpala ni Lord, yung kami naman, on the opposite side, pwede ba natin iakyat yung economy ulit? Balik natin, no? Um, naka-attend ako ng mga seminars dito sa CXO Summit, yung mga IT leader. For your information, hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin ako sa kumpanya. Dati, sa bangko, nag-resign ako sa bangko, siguro 10 years din ako sa bangko, and then napunta ako sa pharmaceutical, mga gamot naman, 16, 15 years, doon ako nag-avail ng early retirement, and then recent, nandito naman ako sa oil and gas, yung industry. Kaya makikita mo rin yung mga company like us were affected ng mga pagbagsak talaga ng ekonomiya, dulot ng pandemic, dulot ng Ukraine war, at dulot ng iba pang mga effect sa pagbagsak ng ekonomiya. Pero ngayon, 2025, talagang hindi nag-augment, ano? Ano ba sa Tagalog nag-augment? Hindi umangat. Hindi namin naramdaman yung pagtaas ng ekonomiya ng aming income dahil we're also affected by external factor. Pero ngayon 2025, si Lord gumagamit ng pamamaraan. Nabunod ako sa raffle ng isang malaking event, and ang binigay sa akin yung Nintendo DS Switch. Oo, alin Nintendo? Parang Game Boy yan nung araw. Pero ngayon, ang tawag sa kanila Nintendo Switch, mga 15,000. Hindi namin binuksan, binenta namin. Nabenta namin ng 10,500 yata. So, wow, thank you Lord. May pang Noche Buena. May pamasko. And then, hindi lang yun. Isa sa mga napanalunan ko rin sa raffle, yung tinatawag na air purifier naman, worth 15,000 din, or 13, 12,000. Dinonate ko naman sa kumpanya para naman mabiyayaan yung ibang mga empleyado, makatanggap din sila. And then, nung bago kami mag-Christmas party, siguro December 3, nag-attend ako ng online webinar. And then namigay din sila ng mga tinatawag na $100 worth of vouchers sa Grab, ganyan. And then mayroon silang grand raffle na ang pangalan ay Apple iPad M3 2025. Siguro ang worth nun nasa 50,000. 53,000. And then, ako po yung nabunot doon. Amen ba? Gagamitin ko sana ngayon, kaya lang wala ng oras. Siguro next week na lang ako sa 2026. At sabi ko, ibenta na rin natin. So, si Lord, gumagamit siya ng ibang paraan para i-bless yung kaniyang mga lingkod, mga anak. Amen ba? I do believe kahit na sa kaliwa, sa kanan, parang hindi natin nararamdaman, si Lord gumagamit ng paraan para tayo po ay makaranas ng kaniyang pagpapala. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God sa ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ngayon namang ngayong message ng Panginoon, ano po ang message ng Panginoon ngayong 2026? Gusto ba natin ang kapahamakan? Gusto ba natin ang trahedya? O gusto natin
yung buhay natin ay pinagpapala, nag-grow. Di ba? Doon tayo sa blessed, doon tayo sa developing, growing, increasing. Amen ba? Yan. Tsaka yung jacket natin, increasing. Nag-iibang level, no? So, I do believe yung God's message and plan for 2026. Next. Gumamit ako ng acronym. Ang acronym ko ay 26 or 26. TWSIX. 26. Okay, madaling tandaan. Amen ba? And then nagpipray ako, Lord, siguro yung church namin, I pray, Lord, hindi kami lang dumami physically in numbers, but mag-increase yung aming spiritual deep, maging rooted more on God's Word. Amen ba? Dahil kahit na marami tayo rito, kung yung ating pananampalataya, yung ating foundation mababaw, madali tayong matumba. May kwento nga, may dalawang klase ng puno. Yung palm tree at saka yung tinatawag na isang tree na kung saan ay mababaw yung kanyang ugat. Amen ba? Yung palm tree, kapag ka ito po'y tinatamaan ng napakalakas na hangin, parang sa atin, mas siguro kilala sa atin yung buko, no? Puno ng buko o puno ng nyog. Ano ba mas mga gandang tama? Puno ng nyog o puno ng buko? O yung puno ng nyog. Kasi alam natin ang nyog, ano na yun husk na di ba? Yung buko, fresh pa. Okay, sige. Doon na lang tayo sa puno ng nyog. So, yung puno ng nyog, yung palm tree, na kahit na malakas yung hangin, humihiga lang siya. Tama ba? Humihiga lang siya. Pero hindi siya natutumba talaga. Dahil yung kanyang ugat, kung gaano kataas yung puno ng nyog o yung puno ng buko, ganon din kalalim yung kanyang ugat. Amen? Yung poste ng Meralco, isipin nyo na lang. Ganun po yung kanyang ugat na kahit na binabagyo siya, kahit na gaano katindi ng kanyang mga pagsubok sa buhay, hindi siya nabubuwal. Amen ba? Hindi siya nabubuwal. Ngunit, may isa pang tree, kalimutan ko anong klaseng tree yun, na yung isang ranger, nagpunta siya doon sa isang gubat na punong-puno ng mga ganong klase ng puno. Patay na yung mga puno. Pero dahil patay na yung mga puno, hindi rin sila nabubuwal dahil yung kanilang ugat mababaw lang, siguro mga 2 feet or 3 feet, mababaw lang. Actually, kung mag-iisa lang siya, babagsak siya. Pero dahil sa yung kanyang ugat ay kumakapit sa kanyang kapwang mga puno. In other words, parang sinasabi sa kanya, hindi kita bibitawan kahit na mababaw ang iyong ugat. Amen ba? Nagiget niyo yun? Ibig sabihin, it's either nandun tayo sa palm tree o sa mababaw ng ugat. Pero kapag tayo'y sama-sama, hindi tayo mabubuwal. Amen ba? So ito po yung message ngayong 2026. Kailangan nating maging rooted, lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon at lumalim ang ating ugnayan sa bawat isa upang kahit anong klase ng hamon ng buhay ngayon 2026, hindi tayo mabubuwal. Amen ba? Sabihin mo sa katabi mo, I got you. Yan, malalim yung word na I got you sa Amerika pag sinabi, I got you. No? Akong bahala sa iyo. Parang ganoon sa atin sa Tagalog. Akong bahala sa iyo, hindi kita pababayaan. O, di ba?
sasaklolohan kita. Oh, 'di ba? Sasaluhin kita. Marami pong deep meaning pag sinabing I got you. I got you cover, no? Tayo rin, I pray na itong 2026, 26, deep in our knowledge of Christ and then expand in our community or service to our community. Tingnan natin po, ano po yung mga slides natin. Una, sabi ng Panginoon na ang church, ang land church, next slide please. Ang land church, ito po ay pagmamay-ari ng Panginoon. Amen ba? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 16, verse 18, ang sabi po rito sa scripture, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell or Hades shall not prevail against it. So itong land church, mga kapatid, kaya siya tumatayo. Dahil ang nagtayo po nito, hindi po ako, hindi si Pastor Sunny, hindi po ang mga founding member ng church ng Lana, kundi si Lord, the Lord Himself. Diba? I will build my church. Naalala niyo yung sinabi ng Panginoon through Daniel, na napanaginipan ni Daniel, o napanaginipan ni Haring Nebuchadnezzar, yung isang estatwa na ang ulo ay ginto. Natatandaan niyo yan? Yung kanyang balikat, yung kanyang dibdib ay silver. Di ba? At yung kanyang torso, yung kanyang balakang, binti, is made of bronze, tanso. At yung kanyang paa at talampakan is a combination ng clay and iron, bakal. Amen ba? Nagiget niyo? So, that symbolize na magkakaroon ng apat na maghahari sa daigdig na makapangyarihang mga bansa. Una, yung Babylon, golden era ni Haring Nebuchadnezzar. Ano nangyari sa kanila? Bagsak na, di ba? Sumunod na kaharian, ang Medo-Persia. Nung panahon pa rin ni Daniel yon. Then panahon ni Queen, ano yun? Si Queen, ayun. Queen Ezra ba yun? Hindi. Ayun, thank you. Queen Esther. Medo-Persia yun. Yung Medo-Persia, sila yung silver. Na-conquer din nila ang buong daigdig. And then during that time, nabalik ang mga Israel from slavery sa Babylon into Promised Land, Israel. Amen ba? And then, dumating naman si Alexander the Great, yung Greece. Tama ba? Alexander the Great, yung Greece. Na-conquer niya rin ang buong daigdig. At hindi lang buong daigdig, hanggang napakabilis niyang na-conquer ang buong daigdig. Kaya nga yung salita na kumalat sa buong daigdig ay Aramaic. Tama ba? Salitang galing yun sa Greece. Yung language parang naging English sa buong mundo dahil sa pamumuno ni Alexander the Great. Nawala na si Alexander the Great, nawala na yung Greece. Nasaan yung Greece ngayon? Hindi na masyadong sikat, di ba? Hindi na masyadong pinag-uusapan. Anong sumunod? Siya yung bronze. Amen ba? Sumunod sa bronze, yung combination ng iron and clay. Sino yung iron and clay? Yung Rome. Yung Roma, panahon ni Jesus. Rome. And then sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar na sinabi niya kay Daniel, may bumagsak na bato na galing sa langit. Saan tumama? Sa paanan ng estatwa. At nung bumagsak sa paanan ng estatwa, ano po ang nangyari? 'Di ba? Gumuho ang estatwa at naging mga bulubundukin. Nangyari na po ngayon sa church age.
Nawala na ang Rome. Nawala na ang Roman Empire. Sino na naghahari sa daigdig? Wala na. This is the church age. Ang naghahari ngayon sa daigdig, of course, si Satanas, pero ang dumadami ngayon, yung sinabi ni Jesus sa Matthew 16, verse 18, I will build my church. Kaya lahat ng sulok ng daigdig ay may maliit na mga churches katulad ng Land Church. Amen? At dadami pa ang Land Church sa 2026 because we will plant churches. Amen ba? Dahil ang foundation ng church natin hindi yung pangalang Land, kundi yung pangalang Jesus na binibitbit ng Land Church. Si Jesus po, yung ating foundation dito sa church na ito. Pero bago natin ma-build o dumami yung ating mga gawain sa 2026, una, kailangan muna natin sa 26, 26 yung T. Next, transform by the word. Sabihin mo sa katabi mo, transform. Ano yung explain ng transform? Kumbaga sa repentance, di ba sabi ni Jesus, repent of your sin. Pag sinabing repent of your sin, yung dating ginagawa mo, hindi mo na ginagawa. Yung dating buhay mo na taliwas sa salita ng Diyos, hindi mo na gagawin. That is full repentance. Yan po yung transform by the word. Romans chapter 11, verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kailangan nating mag-transform sa 2026. Kailangan nating baguhin na natin yung ating pananaw. Paano tayo magtra-transform? Magta-transform tayo through the Word of God by renewing of our mind. Yung ating mind, mga kapatid, para mabago yan, babaguhin natin yung ating naririnig. Sabihin mo sa katabi mo, baguhin mo yung naririnig mo. Yung mga bulong-bulong dyan, baguhin mo na eh. Diba? Ha? And then, baguhin din natin yung nakikita at pinapanood natin. Amen ba? Ano yung pinapanood nyo araw-araw? Ayan na, no? That's transform. Palitan natin yung ating pinapakinggan, pinapanood. Ano pa? Yung inaamoy, no? Lahat ng pumapasok sa ilong, sa mata, sa tenga. Yan po ay pinaprocess ng ating brain. Imagine, 650 to 60,000 negative thoughts ang pinaprocess ng brain natin. Kaya kung hindi tayo magbabago ng ating nakikita, naririnig, inaamoy, sama mo na. Kasi siyempre, baka ang inaamoy mo dati, pagka nakakaamoy ka ng gin, bango. No? Lalo pag nakakaamoy ka ng nicotine, di ba? Parang nagbabalik. Nagbabalik alaala. No? So, ganun. Kailangan baguhin natin lahat siya. So that we may be, di ba? We may prove what is good, acceptable, and perfect will. Kailangan maging rooted tayo sa Panginoon. Kailangan lumalim tayo sa Panginoon para magawa natin yung plano ng Panginoon sa 2026. 2 and 6. That's, yung 2 stands, yung letter T, transform by the word. Anong sunod na letter sa 2? W, walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Galatians chapter 5, verse 16, I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Amen ba?
Yung walk in the Spirit, mga kapatid, kaya sinasabing walk in the Spirit, dahil dito sa daigdig, mga kapatid, ay punong-puno ng mga tinatawag na tukso. Kailangan hindi lang tayo uma-attend ng Sunday service. Pastor, ma-attend naman ako Sunday service. Okay na yun. Hindi po. Kulang po yun. Kailangan matutunan natin umattend ng prayer meeting. Alam niyo kung bakit ma-anointed ang mga services natin? Dahil may mga nananalangin during prayer meeting. Doon tayo nagpapa-recharge. Amen ba? Nire-recharge po natin ang ating espiritu, pinapatono natin yung ating mga wala sa tonong espiritu sa Panginoon, para pagdating ng Sunday service, very anointed yung message, yung pagsamba sa Panginoon, the whole message ang pagbibigay. So, dapat hindi tayo maging Sunday Christian. Sabi mo sa katabi mo, wag lang Sunday. Ano? Sabi ni Pastor Arnold, mga Zimbabwe. Ay, mga taga-Zimbabwe yan. Ano yung Zimbabwe? Simbaue. Buti nga, nagsisimba Pastor. Pero kung gusto po natin, mangyari yung kaloobang ng Panginoon sa 2026, maging sensitive tayo sa Holy Spirit. We can walk through the leading of the Holy Spirit. Hindi lang Sunday tayo umattend. Yesterday, nagkaroon na naman po tayo ng pagbibigay ng certificate. Ano? Mabungang buhay ba yun? Mabungang buhay. Una, sino po nakagraduate sa inyo ng bagong buhay? Tama ba? Bagong buhay. Oh, wala. Bagong buhay. Amen ba? Ano sumunod sa bagong buhay? Matagumpay na buhay. Sinong hindi pa tapos? At then pagkatapos ng matagumpay na buhay, mabunga na yung buhay. So, ngayong 2026, dito na po tayo magko-concentrate, magbunga tayo. Amen ba? Hindi lang by chance na sana manalo ako ng TV, no? Sana manalo ako sa raffle. Hindi lang yung chance. Kailangan ito po ay eksaktong nakalaan para sa atin. That we will grow spiritually. We will deep rooted by the Word of God sa kanyang salita. Okay, walk in the Spirit. Sumunod, anong letter? O. Ayan, one in fellowship. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers. Hindi lang Sunday service, hindi lang prayer meeting, kundi kasama sa mga group Bible study. Amen ba? Pag Sunday, ang tawag dito ay monologue. Ano yung monologue? Isa lang ang nagsasalita, nakikinig kayo. Nagtatanong ba kayo? Hindi, di ba? Wala kayong choice kundi makinig ng Word of God. Pero pagka Bible study, hindi na siya monologue. Ano na? Dialogue. Dalawa na. Kayo nagtatanong, kayo nagsishare. Unless yung nagsishare sa inyo, gusto niya ring monologue. Pero ang intention ng Bible study, magtanong, di ba? Mag-participate, and sabay-sabay tayong lumago. Amen ba? So, ayan po yung one in fellowship. Hindi lang po nai-strengthen tayo, kundi nai-strengthen natin yung small group. Nagkakaroon tayo ng community bonds. Nagkakaroon ng totoong growth. Nagkakaroon ng tinatawag na circle at hindi lang row. Di ba? Mga row 1, row 2, row 3, row 4.
nagkakaroon ng circle. Nagkakaroon ng tinatawag na bonding together. Amen ba? Katulad ng mga gawain natin sa couples. Yan po yung one in fellowship. Women's fellowship. Kahit na online, they can still see each other through online. And after service, kaya tayo nagkakaroon ng sharing together. We are one in fellowship. Ayaw nating practicein yung Zimbabwe, no? Pagkatapos magsimba, nag-uunahan ng umuwi kasi manunod pa ako sini, maglalaba pa ako, magluluto pa ako. Mga kapatid, bigyan natin yung ating sariling lumago. 2 stands for transform. Magbago na tayo. W, walk in spirit. Hindi lang Sunday, hindi lang prayer meeting, but be part of the fellowship. And then, O, one in spirit. Sumunod, so meron na tayong 2. Ano susunod? 6. Next slide, please. Yung 6 stands for growth strategy. Tayo po ay mag-grow sa strategy. Yung kanina, yung 2 stands for spiritual foundation. And then, ano naman ang mga strategy ang gagawin natin? Ano sa Tagalog strategy? Yan. Ayan ang Jeprox na salita, diskarte. Pero mas maganda yung sinabi ni Ate Beth, pamamaraan. Di ba? Mga pamamaraan. Pero yung mga Jeprox na salita, diskarte. Yan, strategy. Anong mga gagawin natin sa strategy natin? Meron na tayong transform, Lord, nagbago na kami, nagrepent na kami, hindi na kami katulad ng dati, ng 2025, hindi kami lumago, ngayon lalago na kami. Nag-transform, nag-walk in the Spirit, and now we are part of the fellowship. Amen ba? Seed growing. Kailangan yung ating tinatanim, o katulad natin, tayo, tinaniman ng Word of God, lumalago. Amen? Eventually, makakatanggap na rin kayo ng jacket, no? Lalagay yung pangalan nyo, Pastor Raul Domo. Parang gano'n. Diba? Gusto nyo ba yun? 2026, bago ang maging 2026, mahirapan Sister Alice sa kakahanap ng mga jacket. Dahil marami tayong itatalagang mga pastor sa iba't ibang dako ng Metro Manila. Amen! Praise the Lord! Parang ang sarap pakinggan, no? Pero ang hirap gawin. Yung pagpa-plant namin ng church nila Pastor Arnold, kailan ba yung pastor? 5 years ago. 10 churches. Nangarap kami kasama si Brother Emil at yung mga leaders. Tagaytay pa kami, mga kapatid. Ang lamig-lamig. And then nakita namin yung vision. Pagkatapos nun, nag-pandemic. Pero tinuloy pa rin nila Brother Emil, Pastor Arnold, yung church natin sa Kupang. Kahit na walang support, tuloy-tuloy. Hanggang ngayon, mga kapatid, sorry for the word, yung church natin sa Kupang, parang ipis, kahit apak-apakan ng kaaway, no? Apak-apakan ng mga dating mga workers na ayaw nang umattend doon, hanggang ngayon, buhay. Amen ba? Dahil hindi sila ipis, dahil sila yung mga lingkod ng Panginoon, at dahil yun ay itinalaga ng Panginoon, I will build my church. Praise the Lord. At napakarami ng ma-attend. Mas marami pa yung mga bata kaysa sa mga parents. I think mga bata, ilan ba Mark? 20? Nagta-20 na sila. 30. Isipin niyo, mga bata, 30. Paano i-disciple yan? At hindi lang yun, every Monday, mga kapatid, nagsiseed sowing din tayo doon sa basketball reach out ni Pastor Arman. Amen ba? And then, yung mga iba, hindi na pumupunta, nagkaroon sila ng kasabay, yung TODA doon sa Marikina, may mga tricycle,
mga tricycle nagba-basketball. Ngayon, kasama na nila doon sa basketball at in-invite sila na share ang Word of God doon sa grupo ng TODA. Amen ba? Nare-reach out. Nare-reach out. And then, ito po ang sinabi ng Panginoon through Paul, 1 Corinthians chapter 3, ngayong 2026, hindi lang tayo lalago individually sa ating spiritual growth, magtatanim din tayo ng word sa community. I planted, sabi ni Paul, ako ang nagtanim, si Apollos naman ang nagdidilig, pero ang Diyos ang nagpapalago. Tandaan natin yan mga kapatid, hindi dahil tayo nagplant ng church, akala natin sa atin yan. Hindi. Si Lord ang nagpapalago ng tao. Ang importante lang gawin natin, tayo muna ang lumago para kapag ka ang Word of God, once the Word of God is preached to them, they will also grow in the knowledge of God. I planted, Apollos watered, but God gave the increase. Seed sowing. Amen? Sa 6. Next. Ay, hindi pa natin nabasa yung, so Psalms chapter 1, verse 2 to 3. Yan, ayan no. Nauna yung growth strategy bago yung seed sowing. So Psalms chapter 1, verse 2 and 3, ano ang sabi rito? But His delight in the law of the Lord. Yung mga nagbababad sa salita ng Diyos, yung mga nagbabasa ng salita ng Diyos, yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos, anong sabi rito? And His law, He meditates day and night. What will happen? Verse 3. He shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Pagpalain ng Panginoon ang mga nagsusow ng seed. Amen? Glory to God. Yan po yung ating gagawin for 2026. Tayo muna mag-grow, and then tayo naman ang magpa-plant ng seed, magtatanim ng salita ng Diyos sa ibang tao. Next, sa SOW. Sa 6, yung I is impacting the community. Yung maramdaman ng kapitbahay natin. Alam ba ng mga kapitbahay natin, may church tayo dito? Siguro. Kasi maingay daw tayo. Pero siguro gumawa tayo ng strategy. Dati, pinupuntahan natin yung barangay. Diba, Pastor? Tama ba? Pinagpipray. Lakas ang loob ni Brother Ramil eh. Pinagpipray. And then ngayon, pagka pumupunta tayo ng barangay, nagtatago na yung mga barangay. O, dyan na sila. Magtago na tayo, no? Parang baliktad na yata. Siguro dapat hindi tayo kinakatakutan. Ayun ba? Yung parang, nandyan na yung mga Tagalan Church. Magwawalis na yan ng barangay. Parang gano'n, ibang level. O kaya, mamimigay yan. Mamimigay ng mga food packs. Wow, di ba? Magpapakain yan ng lugaw. O sampurado. I pray mga kapatid, 2026, meron tayong ganong initiative na maramdaman tayo ng community. Amen ba? Hindi lang tayo nandito sa church natin. Yung barangay, mga kapatid, nandito lang sa kabilang wall ng church. Ito mismo ay barangay ng Jokino, Subel. Pag binutas mo yan, nandun na tayo sa barangay. Hindi lang tayo nararamdaman sana sa ingay, ano? Nararamdaman tayo in deeds and in good activities. Ang sabi rito sa Matthew chapter 5, verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So, sa Tuesday, mga kapatid, I pray na bigyan natin ng time, no? Let's plan, let's put into more thoughts, strategy, or tactical activities. Paano natin magagawa itong
2 and 6 for 2026. Amen? Sa 2 stands for transform. W, walk in spirit. Letter O, one in fellowship. That is our development and spiritual growth individually. Amen ba? And in fellowship. And then naman, yung 6, ito naman yung outside of this church, yung pag-i-evangelize natin. No? Sowing seed or sowing the word and then impacting the community. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Isipin niyo mga kapatid, pag hindi natin sasabihin sa kanila yung mangyayari sa 2026, the same trahedya ang mararamdaman nila. Masusunugan, mawawalan ng bahay, mawawalan ng buhay, at mas masaklap, yung kanilang buhay ay mapunta sa buhay na walang hanggan sa impyerno. Nakakalungkot. Amen ba? Kaya mas piliin natin, mga kapatid, maranasan nila yung growth spiritually and growth with us in fellowship. Last, mga kapatid, sa 6, seed sowing, impacting the community, and then expanding our reach. Mag-grow po tayo. Lumago. Sabihin mo sa katabi mo, lumago tayo. Dumami tayo. Yan. Ito sabi ng Isaiah, chapter 54, verse 2. Enlarge the place of your tent. Ayaw ng Panginoon na manatili lang tayo na nandito sa dulo ng lote ng number 30 Jegusilang. Dahil ang sabi po ng may-ari, nung nakaraan hanggang December 30 na lang tayo 2025. And then last week, nung nagbayad po tayo, sabing ganon ay extended po kayo ulit ng 6 months. Amen ba? Kaya, amen, palakpakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang tayo spiritually mag-e-expand, no? Dahil magre-reach out tayo sa community, dadami tayo, i-expand natin yung ating church place. Lalago, dadami ng mga DE dito. Amen ba? Hindi lang mga mga engineer kailangan, tsaka mga worker. Hindi lang yung gate yung gagawin ni Brother Raul. Wala akong pinaparinggan, no? Yung gate ng church, no? Kundi yung pagdibag ng wall and then pag-expand ng gawain ng Panginoon. Sabi ko nga nung nandun kami sa anniversary ng Tarlac, amen ba? Nagbabayad sila doon. Million din yung investment ni Brother Larry. 1,300 square meters na lote, binili niya. And then yung, I think, 300 ay binenta niya sa church. Technically, binenta niya yun. And then yung church, nagbabayad sa kanya ng, I think, 15,000 monthly para doon sa construction ng church at saka yung piece ng land na dinonate para sa church. Kaya I pray, sabi ko, Brother Larry, total, in 2 years time, magiging fully paid ka na. Kami naman, ang tulungan mo mag-build ng church dito sa Taguig at dito sa Cubao. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mangyayari yan 2026. Naniniwala po ako doon. Dahil nung una ko natanggap yung balita, ay may bibili na po sa inyo ng lote dyan hanggang sa December 2025 na lang po kayo. Hindi ako nag-like, hindi ako nag-smile. Nag-ano lang ako, sin zone. No, tiningnan ko lang, sabi ko ganun, Lord, anong bang gagawin ko, no? Anong gagawin ko rito? Una, sabi ko, Lord, church mo naman to. Ba't ako problema? This is your church. I will build my church, Jesus said. And the gates of hell cannot prevail against the church of God. Matthew 16 verse 18. Sabi ko, Lord, church mo ito. Kung ano man ang kailangan namin dito, ikaw, Panginoon, magpo-provide. Amen ba? Kung kailangan namin ng 10 million to buy this piece of land,
the Lord will provide. Si Lord magpo-provide. Basta't gawin lang natin yung 2 and 6 for 2026. I do believe, bago matapos ang taon, only God knows, no, na mabibuild natin physically, spiritually, yung kanyang gawain. Amen? Because the Lord said, I will build my church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Kaya I do believe, mga kapatid, hindi lang tayo ang mag-enlarge. Sabi rito, Isaiah 54 verse 2, enlarge the place of your tent and let them stretch out to the curtains of your dwellings. Do not spare, lengthen your cords. Ibig sabihin, ang Panginoon, mga kapatid, ayaw niyang stagnant tayo. Ano yung stagnant? Yung hindi lumalago. Yung hindi dumadami. Amen ba? Gusto ni Lord, dumarami tayo sa physical facility, hindi lang sa service, hindi lang sa equipment. Yun nga, ang comment naman ng ating coach sa Voice. Sabi niya, gumaganda na yung boses ninyo, pero maganda pati yung sound system ninyo. Mag-improve na rin. Ayan. So, isama natin yan sa plano natin sa 2026. Mahal siya, pero hayaan natin si Lord, hayaan mo si Lord, God's bill yan eh. Amen ba? Minsan nga, nagpapatong-patong yung mga bill natin dito, bill sa kuryente, bill sa tubig, church operation, diba? Mga gastusin natin, maintenance. Ayan, so sabi ko, the Lord will provide. Hanggang ngayon, praise God. Hindi tayo negative. Positive tayo. Positive tayo, hindi tayo nagkukulang at wala tayong utang. Amen ba? Glory to God. Gusto niyo bang magkaroon tayo ng utang? Wag. Hayaan natin na one day, sabi ko nga, naniniwala pa rin ako doon. 3 lang yung sasabihin ng may-ari, ay, may bumili na. Na? O kaya naman, kayo na lang bumili. Mas naniniwala ako sa pangatlong option. Sa inyo na lang. Para sa Panginoon. Amen ba? Glory to God. Kung hinihipo nga sila di ba? I do believe, sama na sa prayer and fasting, I do believe di sila makakatulog hanggat di mangyari yung pangatlong prophecy natin. Sa inyo na lang yan. Dahil sa lakas ng panalangin ninyo, niyanig ako ni Lord at pinagpala na yung pamilya namin sa Amerika. Kayo naman ang magpapawala. Amen ba? Glory to God. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Tumayo na po tayong lahat. I do believe, mga kapatid, kung tayo po ay sasang-ayon sa Panginoon ngayong 2026, that we will transform by renewing of our deeds, activities, the way we think, the way we act, the way to take actions, we will grow. And we will have one in fellowship, hindi lang Sunday service, but we will also involve ourselves sa prayer meeting, sa groupings, and one day we will also reach out yung ating community because we will lead people, we will impact this community by sowing seed by the Word of God. And I do believe God will increase us because the Lord says, He who wins soul is wise. Katulad ng mga wise men from the East, they were blessed by God tremendously with blessings. That's why they give their best gold, frankincense, and myrrh that symbolize gold. We can give our gold by accepting the Lord, our King of Kings and Lord of Lords. We can give our frankincense, that we can give our worship, that the Lord is the mediator between God and man, our priest, forever and ever. And
and we can give our faith on Jesus through giving our gift of myrrh. Sa 2026, I pray, Lord, that you will expand us spiritually in Jesus' name. I pray, Lord, in the name of Jesus, that we will obey God more and more. That we will deepen our relationship in God. We will be more rooted, deeper in our knowledge, understanding through the reading, meditations of your word in Jesus' name. And 2026, Panginoon, dalhin po namin ang mensahe deeper in the relationship to you. And Lord, expanding our reach to the community in Jesus' name. Hallelujah. Sumunod po tayo sa panalangin. Sabihin natin, Panginoong Jesus, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking taong 2026. Gagawin ko po, Panginoon, ang 2 and 6 plan of this church. Lalago ako, Panginoon, sa aking espiritu, sa aking paglakad bilang totoong Kristiyano at sa aking paglilingkod, pagdidisipulo sa pangalan ni Jesus. At tulungan mo kami sama-sama sa church na ito mag-reach out sa community by sharing, sowing your seed in Jesus' name. Ako na lamang po ang mananalangin. Ama, maraming pong salamat, siniselyohan ko po ng banal na Santong Espiritu ang iyong mga salitang aming napakinggan. Lord, in the name of Jesus, restore us spiritually. Palakasin mo ang aming pagkakilala kay Kristo in Jesus' name. At hindi na kami mabuhay ng dating pamumuhay. Mabuhay na kami ng may bagong pag-asa, may bagong pananaw, at tunay na mga lingkod, servant, ambassador of Christ. Wherever we go, we will represent the Lord Jesus in Jesus' name. And I pray, Lord, that you will bless the work of our hand this 2026, even our feet, by preparing the gospel of peace to every, Lord, man and women that we will be encountering in Jesus' name. Tulungan mo kami, Panginoon, na we will be more with boldness to share your gospel, Lord, with true initiative na ma-reach out, Panginoon, ang maraming tao, maging ang mga malalapit naming kapitbahay at malapit dito sa community ng church. In Jesus' name. Thank you, Father God. Let's sing that song. Hallelujah.